Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Ang tatalakayin natin ngayong araw na ito ay kasaysayang pampulitika ng Pilipinas, usapang artikulo. Ngayong araw na ito ay aalamin natin kung ano nga ba ang kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga unang pamumuno sa ngayon ay ang Pilipinas, maliliit na entidad na kilala bilang barangay. Bagamat ang ilan mas malalaking estado ang naitatag kasunod ng pagdating ng Hinduismo at Islam. Sa pamamagitan ng regional na kalakalang mga network, nagsimula ang pagdating ng mga Spanish settler sa panahon ng pagpapalawak ng Espanyol na nagdulot ng paglikha ng Kapitan General ng Pilipinas. Pinamamahalaan sa labas ng Maynila, habang teknikal na bahagi ng bagong Espanya, ang Pilipinas ang karamihang gumanang nagsasarili. Ang pag-asa sa mga katutubong pinuno sa ang tulong sa pamamahala ay humantong sa paglikha ng isang elite na uri kilala bilang prinsipalya. Ang kontrol ng Espanyol ay hindi kailanman matatag na itinatag sa karamihan ng inaangkin nitong teritoryo na may ilang panloob at mga rehiyong Islamiko na natiling epektibong independyente. Emilio Aguinaldo na namuno sa Rebolusyong Pilipino laban sa Spain at Manuel L. Quezon, presidente ng Autonomous Commonwealth ng Pilipinas ilalim ng Estados Unidos. Ang ika-19 na seglo ay nakakita ng isang makabuluhang pagbabago sa lipunan at ang pagbuo ng isang natatanging pagkakakilalang Pilipino sa hanay ng mga mistisong elite. Ang mga miyembro ng edukadong uri ng ilustrado na naiimpluwensyahan ng mga ideyang liberal ay naglunsad ng kilusang propaganda. Ang pagtanggi ng mga otoridad ng Espanyol ay humantong sa isang pambansang pagising, ang paglitaw ng isang kilusang pagsasarili at isang revolusyon na naging kaakibat ng digmaang Espanyol-Amerikano. Habang idiniklara ng mga revolusyonaryo ang kalayaan, isinuko ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos noong 1878. Sa pamamagitan ng kasunod na digmaang Pilipinong-Amerikano at kalaunang mga aksyon, itinatag ng Estados Unidos na epektibo administrasyon sa buong kapuluan at ipinakilala ang mga strukturang pampulitika na sumasalamin sa mga iyon ng Estados Unidos. Ang dati ng elite ay nakabaon sa loob ng bagong sistemang pampulitika at ang nangingibabaw na Nationalista Party ay patuloy na nakakuha ng higit na kontrol sa mga institusyon nito. Noong 1935 na itatag ang Autonomous Commonwealth of the Philippines na nagbibigay ng Pilipinas ng sarili nitong konstitusyon at makapangyarihang pangulo. Ang mga plano para sa kalayaan ay naantala ng pagsalakay ng mga Hapon. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, itinatag ng mga Hapones ang nominally independent na ikalawang republika ng Pilipinas. Ngunit ang muling pananakop ng mga Amerikano at alid ay naibalik ang Commonwealth at humantong sa ganap na kalayaan noong 1946. Nakita sa panahong ito ang paglitaw ng isang dalawang partidong sistema kung saan ang Liberal Party at ang Nasyonalista ay nagpapalitan ng kontrol sa bansa. Ang parehong partido ay pinamumunuan ng mga elite at nagbabahagi ng magkatulad na politika. Kinakailangan labanan ng mga naunang pangulo ang makakaliwang rural na Hokbalahap Rebellion. Ang dalawang partido na sistema ay nagwakas sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos na nadeklara ng batas militar noong 1976. Sa kabila ng pagpapalakas ng mga paghimagsik ng komunista at Islamikong separatist, na panatili ni Marcos ang matatag na kontrol sa bansa hanggang sa ang mga isyu sa ekonomiya at pagkadismaya sa katiwalian ay humantong sa mas malaking oposisyon. Nagsama-sama ang mga kalaban sa paligid ni Corazon Aquino, ang balo ng isang pinaslang na politiko ng oposisyon matapos ideklarang nagwagi si Marcos sa snap election noong 1986. Ang mga protesta ng militar at publiko ay humantong sa People Power Revolution, nagtanggal kay Marcos at nagluklok kay Aquino. Ang isang bagong konstitusyon ay nagtaas ng mga limitasyon ng kapangyarihan ng Pangulo, kabilang ang paglikha ng isang pangmatagalang limitasyon. Simula noon, musbong ang isang hindi matatag na multi-party system.
sa pambansang antas na hinamon ng serye ng mga krisis kabilang ang ilang mga pagtatangkang kundeta, isang presidensyal, impeachment at dalawa pang pampublikong kilusang masa. Nakita rin sa panahong ito ang ilang kapangyarihang pampulitika na desentralisado sa lokal na pamahalaan at ang pagtatag ng autonomous na rehiyon ng Bangsamoro sa Muslim Mindanao. At muli, dito na nagtatapos ang ating tinalakay na kasaysayan ng Pilipinas.